Now let's go to the message. The title of the message this morning is about great faith. Yan po ang sinabi ng Panginoon doon sa Canaanite woman na lumapit sa kanya, "Woman, you have a great faith." Now, magsisimula po ako dito by asking you, sa iyong palagay, nakapasok ka na ba sa kaharian ng Diyos? Sa kaharian ng langit? Sa iyong paniniwala, nakapasok ka na ba o pinapasok ka na ba ng Diyos sa kanyang kaharian? At sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit? At paano mo alam na nakapasok ka na? Yan ang gusto kong talakayin natin. Now, maaaring tanongin niyo, Pastor, paano ba ang pagpasok sa kaharian ng langit? Paano ko makakapasok sa kaharian ng Diyos? Paano ko matitiyak? Now, una po, tayo po'y makakapasok sa kaharian ng Diyos hindi sa pamamagitan ng gawa. Ito'y sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Yan po ang maliwanag na turo ng Ebanghelyo, na tayo'y hindi papasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos kay Kristo. Kaya ang papasok lamang ay yung mga sumasampalataya kay Kristo. Tulad po yan sinabi sa Efeso 2, sabi po ng Apostol Pablo, "Sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino mang makapagmamalaki." So ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos kay Kristo. So ang tanong po nating susunod, anong klaseng pananampalataya ang hinahanap ng Panginoong Hesus sa mga papasok sa kaharian ng Diyos? Ito po yung itinuturo ng talatang o tagpong ating binasa. Now, mahalaga po na makita natin yung konteksto, yung lugar kung saan isinama ni Mateo itong kwento tungkol sa pananampalataya ng Canaanite woman na ito. Ito po ay inilagay ni Mateo upang dito sa lugar na ito, dito sa lugar ng ebanghelyong ito, inilagay po niya ito upang ipakita sa kanyang audience, sa kanyang mga readers, tulad po natin, ang kahalagahan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Bakit? Kasi nakalagay po ito matapos ang confrontation po ni Jesus sa mga religious leaders, na yun po ay pinag-aralan natin last week. Na itong mga religious leaders ay ayaw maniwala sa Kanya. Kaya po ang Panginoon sa tagpong ito, siya po'y pumunta sa district ng Tyre and Sidon. Ito pong mga lugar na ito ay hindi na po sakop ng Israel. Ito po ay lugar na ng mga Hentil. Yung mahalaga po yan dahil makita natin ito'y nilagay immediately after ng rejection ng mga religious leaders sa Panginoon na ayaw nilang sumampalataya sa Kanya na siyang Mesiyas. At pagkatapos po noon ay sinulat na ni Mateo yung sumunod na pangyayari na ang Panginoon ay umalis siya doon sa Galilea. Iiwanan niya muna pansamantala ang kanyang ministeryo doon sa Israel, doon sa Galilea, at pinakita sa atin ni Matthew na hindi siya tinatanggap doon. Kaya siya pumunta dito sa lugar na ito kung saan ay Gentile region na ito. Ito pong mga Gentile region na ito, okay, sa mga Hudyo po kasi, sa paniniwala nila, hindi kasama ang mga Hentil sa mga pangako ng Diyos hinggil sa Mesiyas. Sa tingin po ng mga Hudyo, ang mga Hentil na ito, sila'y marurumi at hindi sila kabilang sa mga hinirang ng Diyos. Yan ang paniniwala ng mga Hudyo. Okay? Now, dahil po sa paniniwalang ito ng mga Hudyo, ang tawag po nila sa mga Hentil ay mga aso. Okay? At mga mababang lahi. Aware po ang Panginoon sa paniniwala ng mga Hudyong yon, at bagamat ang Panginoon ay Hudyo rin, kaya yan po ang background ng kanyang pakikitungo sa babae.
Okay? Now, pero bandang huli, makita ho natin na naig ang pananampalataya ng babaeng ito. Bagamat, hindi sila sakop, ayon sa mga paniniwala ng Hudyo, doon sa mga pangako ng Diyos sa mga Hudyo hinggil sa Mesiya. Bandang huli na naig ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Now, gagamitin po natin ng tagpong ito para po ipaliwanag ko sa inyo ang pananampalataya ayon sa malawak na aral ng Bible. Kasi dito makita natin yung mga major doctrines tungkol sa faith, tungkol sa pananampalatayang katanggap-tanggap sa Diyos na pag ang Panginoon nakitaan ng ganitong pananampalataya tulad ng ipinamalas ng babaeng ito ay papasok siya sa kaharian ng Diyos. Now, isa pong dahilan ko bakit ko tatalakayin ito sa inyo para siya sa atin po ng bawat isa sa inyo kung meron ka ng ganitong klaseng pananampalataya. At yan po ang sasagot sa iyong sarili kung talagang nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Meron ka na ba ng ganitong pananampalataya? Yan ang gusto kong ipakita sa iyo. Na tingnan mo sa iyong sarili ngayon. Kung wala naman, well, malalaman mo kung ano ang hinahanap na pananampalataya ng Diyos doon sa papasok sa kanyang kaharian. Now, tatlo po ang klase ng pananampalataya. Yan po ay buo yan, papartihin ko lang sa tatlong bahagi para makita po niyo ng buo. Una, anong klaseng pananampalataya ang hinahanap ng Diyos doon sa papasok sa kaharian niya? Una, it is an exclusive faith in Jesus. It is an all-out faith in Jesus. Yan po ang unang description. Ang pananampalatayang hinahanap po ng Diyos doon sa papasok sa kaharian niya ay yung pong meron siyang exclusive na pananampalataya kay Jesus. It is an all-out faith in Jesus. Now, ito po ang ipinamalas ng babaeng Canaanite na ito. Dito po makita natin, dahil naniwala siya kay Jesus, lumapit po siya at nagmakaawa siya sa kanya tungkol sa kanyang anak. Sabi po sa talata, naroon ang isang babaeng taga-Kanaan na mula sa lupaing iyon. Siya'y nagsisisigaw, maawa ka po sa akin, Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Now, bakit po all out? Bakit po exclusive yung kanyang pananampalataya kay Jesus? Tatlong dahilan. Una, dahil naniniwala po siya sa kapangyarihan ni Jesus bilang Mesiya, bilang Misaya. No, yung salitang Panginoon. Sabi niya, Panginoon. Sumigaw siya, sabi niya, maawa po kayo sa akin, Panginoon. Yung pong salitang Panginoon dyan, ayon po sa ilan, o ayon sa iba, na mga commentators, marahil daw po yan ay paggalang lamang. Na tinawag niyang Panginoon si Jesus, paggalang lamang daw po yun, sabi ng iba. Ngunit para po kay Mateo, na ngayon ay alam niyang nabasa na natin yung kwento tungkol kay Jesus, marapat lamang na tawaging Panginoon si Jesus dahil naipalamalas na po ng Panginoon ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. So para nakita natin na may kapangyarihan ng Panginoon sa mga may sakit. Lahat ng klase ng uri ng sakit ay kayang pagilingin ng Panginoon. Nakita rin po natin na kayang itaboy ng Panginoon ang mga masasamang espiritu. At yan po ay nakita na natin tayong mga readers. At nakita rin natin ang Panginoon merong kapangyarihan sa kalikasan. Okay? Maging doon sa kalikasan. So tayong mga nagbabasa, makita natin na bagamat sinabi ng iba, yan ay paggalang lamang, tayong mga nakakaalam ngayon, alam natin karapat dapat lamang tawagin siyang Panginoon dahil ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan. Now, doon po sa pangalang itinawag sa kanya na anak ni David, yan po ang isang pangalan ng Mesiya, ng tagapagligtas. Ang ibig pong sabihin ng anak ni David, dahil ang Diyos po kasi nangako siya doon sa Old Testament na isa sa lahi ni Haring David ang ipadadala ng Diyos at siya ang maghahari una sa Israel and then sa buong mundo. Anak ni David, yan ang isang pangalan ng Mesiya. Kaya po, itong babae ito, makita natin na meron talaga siyang
lubos na pananampalataya sa Panginoon. Okay? Now, note, hindi po Hudyo ang babae. Hindi siya Jew. Ngunit, obvious, alam niya yung pangako sa mga Hudyo tungkol sa Messiah. Okay? Siguro hindi umaatento sa sinagoga kung saan binabasa yung Old Testament. Marahil naririnig lamang niya yung tungkol sa Messiah na darating sa Israel na dahil ipinangako ito sa mga Hudyo. At yun, sinampalatayanan na niya. Sapat na po ang kanyang naririnig. So yun po ang unang dahilan. Pangalawang dahilan, bakit exclusive? Okay, dahil demonyo po ang nagpapahirap sa kanyang anak. Okay, demonyo, ibig sabihin, spiritual na kapangyarihan ang kailangan ng babae para lumaya ang kanyang anak. Demonyo. Sino magpapaalis ng demonyo? Hindi. Hindi ba yung dapat mayroon din kapangyarihang spiritual? Okay? Kung sanang ito ay physical na karamdaman, pumunta sa doktor. Pero dito, dahil demonyo ang nagpapahirap sa kanyang anak, alam niya, spiritual power ang kailangan para lumaya, gumaling ang kanyang anak. At siya'y naniniwala na taglay ni Jesus yung gayong kapangyarihan. So yun po yung pangalawa. Kaya exclusive ang paglapit niya sa Panginoon, pananampalataya niya sa Panginoon. At yung pong pangatlo ay ito. Ayon po sa mga historian or sa commentators, yung pong lugar ng babae, doon sa lugar niya, or 4.8 kilometers northeast ng Sidon, ay meron daw pong temple doon. Pagan temple. Yung pagan na yon ay si Esmun. Esmun. Okay? Yun daw po ay pagan god of healing. So 4.8 kilometers, merong templo doon na pwede niyang puntahan para ipanalangin siguro, hingi ng kagalingan ng kanyang anak. Siguro pumunta na siya doon. Dahil desperate siya. At pero dahil hindi gumaling ang kanyang anak, pumunta siya sa Panginoon. O siguro hindi na siya pumunta. Okay? Kaya pumunta na lamang siya sa Panginoon. Kaya ang babae ito, makita nyo, sa Panginoon talaga siya nagtitiwala. Pwede siyang pumunta o pumunta siya, hindi gumaling yung kanyang anak. Kaya kailangan niya ang talagang makapangyarihang makapagpapalaya sa kanyang anak. Kaya nung mabalitaan niya na si Jesus ay pumunta doon sa lugar nila, siya pumunta kay Jesus. Kay Jesus po siya pumunta. Na doon mababasa po natin, nagsisigaw siya na nagmamakaawa sa Panginoon. Now, dahil po dito, makita natin hayag na hayag po na all-out exclusive yung kanyang faith kay Jesus. Okay, ngayon ang tanong, kung ganitong klaseng pananampalataya meron ng babae, palagay nyo, hindi kaya ibibigay ng Panginoon yung kanyang request? Okay, kaya great faith. Now, kung hindi po ganito ang pananampalataya, ipagkakait kaya ng Panginoon ang blessings ng kingdom of God na dinala ng Panginoon noon that time, ipagkakait kaya ng Panginoon. Well, makita ho natin bandang huli, mapansinin nyo, ay ibinigay ng Panginoon sa kanya ang kanyang hinihiling. Bagamat hindi siya sakop ng mission ng Panginoong Kristo. Now, gusto kong i-apply ito sa ating panahon sa ngayon. Ang tanong natin, babalik ko po sa inyo, will you enter the kingdom of heaven? Papasok ka ba sa kaharian ng Diyos? O kaya, ikaw ba ay kaparte na sa blessing ng kingdom of heaven? Ang unang tanong, meron ka bang exclusive, all-out faith kay Jesus tulad ng babae? Okay? Yan ang unang tanong. Okay? Do you have the right now na part ka na ng kingdom of God? Una po na kailangan, you have to have an all-out faith in Jesus. Okay? Or, maaring tinatanong ko po yan kasi meron pong iba nang hahawakan pa rin sila sa ibang paraan ng pagliligtas. Hindi kay Jesus. O kaya kay Jesus, pero meron pang ibang pinanghahawakan. Ang pinag-uusapan po natin dito is all out.
Exclusive. Dahil wala na pong kaligtasan liban kay Jesus. Apart from Jesus, there is no other salvation. Okay? Kasi po meron pong iba, naniniwala sila kay Jesus pero naniniwala pa rin sila sa philosophies. Meron pang mga karunungan ng mundo na kanilang pinaniniwalaan. Merong mga theories, okay, na kanilang pinaniniwalaan. At meron pang ibang religion na kanilang pinaniniwalaan bukod kay Jesus. No. Salvation comes to a person who has an all-out exclusive faith in Jesus tulad po ng babaeng ito. Isa pang tanong ko sa iyo, ano ang paniniwala mo kay Jesus? Ano ang paniniwala mo sa Kanya? Naniniwala ka ba na Siya ang Misaya na ipinangako ng Diyos doon sa Old Testament na ngayon ay dumating na? Naniniwala ka ba na Siya na yon? Naniniwala ka ba na Siya ang Panginoon? Na Siya ay may kapangyarihan na taglay niya bilang Mesiya? Naniniwala ka ba na Siya ay Panginoon? Okay, tulad po ng pagpapakilala sa atin ni Mateo. Alam niyo kung bakit po mahalaga ito? Kasi ang kaligtasan po, ang unang-una dyan ay spiritual. Okay? Aware ka ba na ang kaligtasan ay spiritual na blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Tulad po ng anak ng babaeng ito, spiritual ang kanyang nagpapahirap sa kanya. Aware ka ba na the salvation is first of all a spiritual blessing? Meron po kasi, kaya sila lumalapit sa Panginoon para lamang sa material, para lamang sa physical. No! The kingdom of God is most of all, best of all, exclusively a spiritual blessing. It's about a spiritual relationship with God. It's about forgiveness of sin. It's about eternal life. Yan po ang daladala ng Panginoong Jesucristo. Aware ka ba na yan po ang ibinibigay ng Panginoon? Yung pong mga himalang pisikal, yung pong mga himalang pagpapalayas ng demonyo, yan po ay sinyales lamang ng spiritual blessing na gustong ibigay ng Diyos sa atin through Jesus Christ. Now, kung may paniniwala po kayo na si Jesus ang Mesiya at natatawag po ninyo siyang Panginoon, well, maybe part ka na ng kingdom of God. Bakit? Kasi po, pag naniniwala ka na si Jesus ang Mesiya at tinatawag mo na po siyang Panginoon, ito po ay gawa ng Espiritu Santo sa iyo. Okay? At ang banal na Espiritu po, ang magpapatunay na galing sa Diyos ang paniniwala mo, hindi ito katha ng iyong isip o gawa-gawa mo lamang. Kasi po pag naniwala ang isang tao na si Jesus ang Mesiya at tinatawag niyang Panginoon ng Panginoong Jesus, yan po'y gawa ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Yan po ay pagpapatunay ng Diyos sa kanya na siya nga po ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Jesus kay Pedro, nang tanungin po ang mga alagad, sumagot na kung sino si Jesus, sumagot po si Pedro, ikaw ang Mesiya, ang anak ng Diyos. Alam mo ba niya sagot ng Panginoon? Sinabi po ng Panginoong Jesus sa kanya, pinagpala ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi nihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. Pag ang isang tao kinilala niya na si Jesus ang Mesiya, ang anak ng Diyos, yan daw po ay kapahayagang ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Hindi yan basta-basta na kukuha o na papaniwalaan ng tao sa kanyang sarili lamang. Yan ay kapahayagan ng Diyos sa kanya mismo. At gayon din po ang sinabi ni Apostol San Pablo. Hindi raw po maaring tawaging Panginoon ng isang tao ang Panginoong Jesus malibang pinapatnubayan siya ng banal na Espiritu. Sabi po sa 1 Corinthians 12, at hindi rin masasabi ni numan si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Diyan mo malalaman kung kasama ka na sa kaharian ng Diyos. Anong pagkakilala mo kay Jesus? Anong paniniwala mo sa Kanya? Okay? Natatawag mo siyang Panginoon at sa Kanya ka lamang umaasa sa iyong kaligtasan. Yun po ang una. Exclusive, all-out faith. Pangalawa,
na klase ng pananampalataya. A tested faith. Tested to persevere. Yung pananampalatayang sinusubok, ngunit nananatili at hindi sumusuko. Okay? At dito, again, ito po ang ipinamalas ng kananitang ito. Na bagamat hindi po siya pinansin ni Jesus, dahil di siya sakop sa misyon ni Jesus, patuloy pa rin siyang lumapit at nagmamakaawa sa Kanya. Okay? Sinusubukan na siya ng Panginoon. Pero hindi siya sumuko. Yan po ang klase ng pananampalataya. Ang papasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ang mga hadlang na kinaharap ng babae? Bago siya sinagot ng Panginoon, ang daming hadlang. Ang ipinukol, ibinigay, ipinaunawa sa kanya ng Panginoon bago niya ibigay ang hinihingi ng babae. Ano po ang mga hadlang na yon? Una, nagmamakaawa po siya sa Panginoon, ngunit hindi man lamang siya pinapansin ni Jesus. Ano pong sabi ng talata? Siya'y nagsisisigaw, maawa ka po sa akin, Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Ngunit, sabi diyan, hindi man lamang siya sinagot ni Jesus. No pansin. Sabi nga, hindi pinapansin ng Panginoon. Nagmamakaawa na siya, ngunit hindi siya kinikibo ng Panginoon. Dito makita natin, nagmamakaawa siya dahil nahihirapan siya. Nagmamakaawa siya sa Panginoon. Sabi niya, maawa po kayo sa akin, pero yung anak niya ang nahihirapan din. Dito mo makita ang pagmamahal ng isang magulang sa isang anak. Yung paghihirap ng isang anak ay paghihirap din ng isang magulang. Kaya nagmamakaawa siya, nakaawaan siya ng Panginoon dahil yung anak niya ay nahihirapan. So yun po ang unang dahilan, hindi siya pinapansin. O unang hadlang. Yung pangalawang hadlang, ang babae pong ito ay naging annoyance. Okay? Naging annoyance. Ang Tagalog sa annoyance? Okay? Naging istorbo na siya doon sa 12 alagad. Yung 12 alagad, hindi niya kakampi. In fact, lumapit po ang mga alagad sa Panginoon at nakiusap sa Panginoon. Sabi po nila sa Panginoon, paalisin na po ninyo siya. Okay? Sapagkat nagsisisigaw siya at nagsisisigaw siya sa hulihan natin. Just imagine kung gaano ka-annoyed itong pong mga alagad at ang Panginoon. Nandun, 12 men and 1 Lord. Naglalakad sila doon sa district na yun at nandyan yung babae, maawa po kayo sa amin, maawa po kayo sa akin, maawa. Annoyance. Kanya po, dito makita natin, parang napakalupit po. Dito po makita natin na talagang yung babaeng ito talagang kung ikaw siguro, parang ayoko na. Okay? Parang ayoko. Pero yun po ang makita natin. Yung pangatlong dahilan, ang pangatlong hadlang, tinapat po siya ng Panginoon na wala siyang maaasahan sa Kanya. Sabi po ng Bible, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Tinapat talaga siya ng Panginoon. Wala kang aasahan sa akin. Kasi sa sambahayan lamang ng Israel ang mission ko. Kaya ako isinugo ng Diyos Ama ay para lamang sa mga naliligaw na tupa ng Israel. Kaya tinapat siya, wala kang aasahan sa akin. Dito parang napakalupit na ng Panginoon sa kanya. Pero ano po ang ginawa ng babae? Sa kabila po ng mga sunod-sunod na hadlang na ito na ipinupukol ng Panginoon sa kanya, ano po ang sabi sa verse 25? Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Yung salitang ngunit, yan po ang game changer dito sa kwentong ito. Yung salitang ngunit, yan po ang nakaka-attract ng kamay po ng Diyos dahil yan ang nagpaparangal sa kanyang pangalan, yung ngunit. Yun bang sinusubukan na siya para umalis na siya, pero ang babae ito, pinakita niya
na nararapat lapitan ng Panginoon, na nararapat sampalatayanan ng Panginoon, bagamat siya ay tinataboy na, pero ang babae, ngunit, nagpatuloy siya. Yan po ang nakaka-attract sa kilos ng Diyos sa isang taong sumasampalataya. Hindi siya sumusuko sa faith. Okay. Yan ang nakaka-attract. Bagamat sinusubok po yung faith niya, hindi siya sumuko, nagpatuloy pa rin po siya sa pagsampalataya. Tandaan po niyo mga kapatid, ino-honor ng pananampalataya ang Panginoon at i-honor po ng Panginoon ang ganong klaseng pananampalataya. Now, mga kapatid, applying this to us, genuine faith in Jesus perseveres. Kung totoo po, hindi fake, kung tunay po ang pananampalataya ng isang tao kay Jesus, siya po ay magpe-persevere. Magpapatuloy po siya. Magtitiis po siya. Hindi siya susuko. Lalong-lalo na po sa gitna ng pagsubok na pwede niyang ayawan ng Panginoon pero magpapatuloy pa rin siya dahil totoo ang kanyang faith. Yan ang pinakita po ng babae. Pag po tunay ang pananampalataya kay Jesus, magtitiis po siya. Magtitiyaga siya. At yan po ay tatatag habang sinusubok. Tatatag habang sinusubok. Okay. Now, bakit po true faith in Jesus perseveres? Bakit po ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay magpapatuloy sa kabila ng hadlang? Ang totoo po ay ito. Pag totoo po ang pananampalataya ng isang tao kay Jesus bilang Mesiyas at Panginoon, tatatakan po siya ng banal na Espiritu para sundin niya si Jesus at para wisikan po siya ng dugo ng Panginoon. Yan ang nangyayari. Pag totoo po ang faith ng isang tao kay Jesus, tatatakan siya ng Espiritu Santo para masunod niya ang Panginoon at para linisin siya, wisikan siya ng dugo ng Panginoon. At ang pagwiwisik ng dugo po ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yan po ang patunay na ang Diyos pinapapasok niya sa kanyang kaharian ng isang tao. Yan ang nangyayari. Okay? Padadaanin po tayo ng Panginoon, ng Diyos sa mga pagsubok. Pag tayo po'y sumasampalataya sa Panginoon. Huwag po ninyong iisipin na pag sumampalataya ka sa Panginoon, smooth sailing na ang lahat. Padadaanin po tayo sa mga pagsubok. Hindi para sirain yung faith natin. Okay? Hindi. Kundi para makita nating totoo yung pananampalatayang meron tayo na galing din po sa Diyos yan. No? Yan po ang dahilan kung bakit tayo dumadaan sa pagsubok. Para ipakita sa atin ng Diyos na totoo yung faith na binigay sa atin ng Diyos na ngayon meron tayo. Kaya huwag kang magtataka na dadaan ka sa mga pagsubok. Ipakikita lamang sa iyo ng Diyos habang dumadaan ka na totoo. Genuine, tunay ang faith mo sa Kanya. Dalawa pong pagsasalarawan ang totoong faith kay Jesus. Dalawa ang pagsasalarawan. Sa Bible po, hinalintulad po ang pananampalataya sa ginto. Okay? Ang ginto po ay pinadadaan sa apoy. Hinihintay ko yung PowerPoint. Ang ginto po ay pinadadaan sa apoy hindi para sirain yung ginto, kundi para alisin ang mga impurities nito para lalong maging dalisay ito. Ganyan po ang pagsasalarawan ng faith. Ang ginto po ay, by the way, maaari ding masira ito sa apoy, ngunit ang tunay na faith kay Jesus, hindi po masisira ng pagsubok. Ganyan po ganyan hinalimbawa sa Bible. Yung pananampalataya natin, tulad ng ginto, idadarang sa apoy, hindi para sirain ang ginto, kundi para alisin ang impurities. Para lalabas ang karat nito, yung genuineness ng ginto. Ganyan ang faith natin. Susubukin yan para ipakita sa atin ng Diyos, totoo ang faith natin.
Pangalawang pagsasalarawan po. Yung una sa Bible, yung pangalawang pagsasalarawan ng faith in terms of agriculture. Specifically sa dendrology. Dendrology, yan po ang study of plants and trees. Hinalimpulad po ang faith sa Panginoon tulad ng bunga ng ensina. Alam niyo yung ensina? An oak tree. Kung tama si Google. Okay? Okay. Ang genuine faith po sa Panginoon is like an acorn. Yan po ay bunga ng oak tree. Doon sa bunga ng oak tree, nandyan po ang character of solidity and stability. Okay? Nandyan yung faith natin, tulad daw po ng bunga ng ensina, nandyan ang character, nature of stability and solidity. At yan po, dahil ganun nga siya, it will rise. That character of solidity and stability will rise most especially in the midst of a storm. Hindi masisira. Ganyan daw po ang faith natin, kung totoo. Anumang daanan mong bagyo, anumang daanan mong pagsubok, hindi yan magagapi because that is the character of the faith that the Lord has given to us. When we believe on Jesus. Isang term po na gustong-gusto ko na ginagamit sa Bible tungkol sa gospel, tungkol sa ebanghelyo. Ang gospel daw po is Jesus' word of perseverance. Sabi ni Jesus, word of my perseverance. Yan ang isang tawag ng Panginoon sa faith sa Kanya. Word of my perseverance. Sabi po sa Revelation 3:10, because you have kept my word of perseverance, I will also keep you from the hour of testing. Word of perseverance. Dalawa po ang kahulugan niyan. Tayo ay inuutusan ng Panginoon na magtiis sa mga pagsubok ng buhay. Huwag tayong bibitaw. Huwag nating bibitawan yung pananampalataya natin sa Panginoon in the midst of trials. We are commanded to persevere. Pero at the same time, yung pong pangalawang kahulugan niyan, yung pong pananampalataya niyan, meron talagang siyang sangkap ng perseverance. Pag ginamit mo yan at hindi ka isusuko, yan pong salita ng Diyos na yan na nasa iyo, may sangkap yan na magpe-persevere. Mananatili. Hindi susuko. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, word of my perseverance. Kaya po dito sa pangalawa, nasa kaharian ka na ba ng Diyos? Pag sinabi mong, yes, Pastor, because I believe Jesus is the Messiah and I believe He is Lord. Pangalawang test. Hindi ba sumusuko ang faith mo sa pagsubok? Nananatili pa ba ang pananampalataya mo kay Jesus despite the trials in life? Merong tuksong iwan mo ang Panginoon, pero hindi mo iniiwan ang Panginoon. Kahit na mahirap ang sitwasyon mo ngayon, you are persevering. Nananatili ka. At kung masasabi mong ganyan po ang nangyayari sa akin, well, that is another sign. Pero pag ang isang tao, nagsasabi siyang meron siyang faith kay Jesus, pero madali niyang iwan ang kanyang faith, maybe it's not the true faith. Hindi pa yan ang binigay ng Diyos sa iyo. Sarili mo lang yan. Nagtitiwala ka lamang sa sarili mong kalakasan, kaya hindi ka tatagal. Kasi ang tunay na pananampalataya sa Panginoon, it will persevere. Because it has the character of perseverance in it. Okay? Kanya po yung mga unang Kristiyano noon, makita niyo sa Bible, sinusunog sila, pinapakain sa leon sila, pero hindi nila itinatatwa ang pangalan ni Jesus. They're persevering. Yan po yung pangalawa. Patuloy ka bang nananatili sa pananampalataya kay Jesus kahit na sinusubok ka o madali kang matisod? Okay. Kailangan po ang pagtitiis
para maligtas. Yan ang sabi ng Panginoon. You have kept the word of my perseverance. So, I will keep you from the hour of testing. Kailangan ang pagpapatuloy para po iligtas tayo. Sa Matthew 24:12-13, lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang nananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ito po ang context nito, last days. Sa mga huling araw daw po, lalaganap ang kasamaan at dahil po lalaganap ang kasamaan, malalamig daw po ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit sabi ng Panginoon, ang nananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Why? Kasi napaparangalan po ang Panginoon pag hindi tayo bumibitaw sa gitna ng pagsubok. Alam mo ba natin yun? Pag tayo po nananatili sa pananampalataya sa Panginoon pero sa paligid natin bumibigay na sila, alam mo ba ninyong napaparangalan natin ang pangalan ni Jesus? Para nating sinasabi sa mga tao na sa paligid natin, hindi ko pagpapalit ang Panginoon sa anumang bagay. Karapat dapat siyang sampalatayanan, karapat dapat niyang sundin kahit na lahat ng tao sa mundo ayaw sa Kanya. Ipagpapalit nila ang Panginoon, hindi ko siya ipagpapalit. Karapat dapat siya dahil siya ang tagapagligtas. Liban sa Kanya, wala akong kaligayahan. Pag po nakita ng Panginoon yan at naipamuhay natin sa iba yan, napaparangalan natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ililigtas po ng Panginoon yung taong ganyan. Now, yun po yung pangalawa, dumako tayo sa pangatlo. Yung pong pananampalatayang papasok sa kaharian ng langit, pananampalataya kay Jesus, lastly is a humble faith. Ibig pong sabihin, it is a faith characterized by humility. Isang pananampalataya kay Jesus na napapakita niya ang pananampalatayang ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. Paano po napamalas ng babae ang kanyang kapakumbabaan? Well, makita natin sa kwento, tinanggap po niya ang posisyong ibinigay sa kanila ng Diyos bilang mga hentil. Wala po siyang reklamo doon. Okay, tinanggap niya yung posisyong ibinigay sa kanila ng Diyos bilang mga hentil. By the way, tayo po ay mga hentil. Okay? Matapos pong sabihin ng Panginoon, hindi siya sinugo sa mga hentil, kundi sa mga Hudyo lamang, muli po niyang sinubok ang babae. Dito po, sa katagan ng Panginoon na ito, gusto ko pong pansinin natin, nagsasalita po ang Panginoon dito tulad ng isang karaniwang Hudyo. Bagamat marahil hindi po nakikisimpat siya sa damdamin ng karaniwang Hudyo ang Panginoon hinggil sa mga hentil. Kaya ano po ang sabi sa talatang 26? Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Now, gusto ko, ulitin ko po yung sinabi ko sa inyo. Yung pong katagang yon ay katagang ginagamit ng Hudyo sa mga hentil. Pero sa akin pong paniniwala, hindi po nakikisimpat siya ang Panginoon sa mga Hudyo na mayroong ganoong kaisipan. Bagamat ginamit po ito ng Panginoon, ginamit lamang ito ng Panginoon para subukin nga po itong babae. Nasabi niya, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Tulad po ng sinabi ko, ang aso po, ang katagang aso, ito po ang mapanlait na kataga ng mga Hudyo sa mga hentil. Dahil ang turing po nila, marumi sila. Bakit? Tulad ng aso, lahat ay kinakain nila. Kasi yung mga Hudyo, meron po silang dietary laws. Merong mga pagkain hindi kinakain ng mga Hudyo ayon sa utos ng Diyos na kinakain ng mga hentil. Halimbawa, hipon. Hindi nila kinakain yan. Tayo, sarap na sarap sa hipon, di ba? Yung hito, hindi nila kinakain yan kasi walang kaliskis yan. No, tayo, masarap yung hito, lalo na yung buntot. Walang tinik masyado, inihaw. Okay? Sila, mga Hudyo, hindi kinakain yan. Merong kaliskis yan eh. Kaya ang
tawag sa kanila, mga aso, kahit na ano kinakain. Itsahan mo kung ano-ano, kakainin nila. Now, ganun ang kaisipan ng mga Hudyo sa mga Hintil. Now, ano ang sagot ng babae? Ito, nung marinig po niya yung ganong panunuya ng Panginoon sa kanya, sabi po sa verse 27, totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Now, pansinin po ninyo, tinanggap po ng babae ang mababang turing sa kanila. Okay? Tinanggap po niya na mas mataas ang mga Hudyo kaysa kanila. Na sila'y kumakain lamang sa mga mumong na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, yung mga Hudyo. Tinanggap niya yon. Okay? Tinanggap niya na mababang uri sila. Hindi sila tulad ng mga Hudyo. Now, historically, sinako po ng mga Hudyo ang lugar ng Kananita, okay? At ibinigay po ng Diyos ang Kanaan sa mga Hudyo at naging alila ng mga Hudyo ang mga Canaanites, historically. Okay? Kaya dito, yung katagang ginagamit ng Panginoon dito, ganun ang isip ng karaniwang Hudyo. Aso ang tingin sa mga Hintil. At Panginoon sila ng mga Hintil. Pero yung babae po, tinanggap niya ito. Okay? Now, ano pong sinasabi ng babae na ikinamangha ng Panginoon at ibinigay yung kahilingan niya? Bakit namangha ang Panginoon sa babae? Anong kinamangha niya? Anong ibig sabihin ng babae doon sa katagan niya na sinasabi ng babae na totoo, Panginoon, pero yung mga aso, pwede naman kumain ng mga mumo na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Well, ang sinasabi po ng babae dito ay ganito, Lord, mumo lang naman ang hinihingi ko. Hindi ko hinihingi yung pagkain. Mumo lang. Okay? Yun lamang nalalaglag na blessing na hindi tinatanggap ng mga Hudyo dahil hindi sila sumasampalataya sa iyo na Bisaya. Yun lang ang hinihingi ko. No? Yung nalalaglag na blessing. Dahil hindi naniniwala ang mga Hudyo sa iyo, yun lamang. Okay? Kaya nga si Matthew dito inilagay ayaw sumampalataya ng mga Hudyo, pumunta ang Panginoon sa mga Hintil. Ngayon yung mga Hintil, hinahanap, hinihintay yung mumo na nalalaglag po sa hapag ng mga Hudyo. Dito po nakita ng Panginoon ang laki ng pananampalataya ng babae. Hindi siya sakop sa misyon ng Panginoon dahil Hintil siya, ngunit dahil sa kanyang sagot, nagbago ang isip ng Panginoon. Sabi nga po ng isang commentator, na-convert si Jesus. Na-convert ng babae si Jesus. Nagbago yung kanyang isip. Kinonvert ng babae si Jesus. Okay? Kaya sumagot si Jesus sa kanya, babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Okay. Mangyayari para sa iyo ang hinihiling mo. At gumaling ang kanyang anak na babae at sa oras ding yon, gumaling siya. Okay. Now, bakit po tinanggap ng babae ang kanyang kahilingan? Well, ayon po sa Panginoon dahil sa laki ng kanyang pananampalataya. Well, paano po nakita ang laki ng pananampalataya ng babae? Well, tinanggap po niya ang kanyang posisyon na iniatas sa kanya ng Diyos na walang pagrereklamo. Hindi siya nagreklamo. Yan po baligtad sa karaniwang sinasabing pananampalataya ng mga ilang Kristiyano. Kasi yung karaniwang ginagamit na pananampalataya ng ibang tao, baligtad yan kasi sa kanila, kung meron kang faith, dapat ipipilit mo ang gusto mo. I-claim mo. Pang magana. Huwag kang magpapasakop doon sa kapasyanan. I-claim mo yan. Dito, hindi ganyan ang tunay na faith. Ang tunay pong faith, nagpapasakop. Hindi nagreklamo. Hindi ipinipilit ang gusto sa Diyos. Tinatanggap lamang kung ano ang posisyong ibinibigay. Yan po ang true faith. Huwag po kayong maniniwalang kailangan mong ipilit ang gusto mo sa Diyos. Ang totoong faith in God is this.
Tulad po ng sinabi ni Jesus nung nasa Garden of Gethsemane siya, ito ang tunay na faith. God, I believe everything is possible to you, but not as I will, but as your will. That is true faith. At pag po ganyan ang pananampalatayang nakikita ng Diyos sa isang anak niya, He will grant it. Di ba sabi ng Panginoon, mangyayari ang ayon sa iyong naisin. Humility. Nagpasakop siya. Okay? Do you have this kind of faith? Hindi mo pinipilit, kundi, Lord, let your will be done. Alam kong lahat ng bagay ay posible sa iyo. At alam ko kung gusto mo, ibibigay mo ito. Pero, kung anong kalooban mo, yan ang kalooban ko. That is true faith. Now, higit pa po dito ang nakita ng Panginoon na ipinamalas po ng hentil na babaeng ito. Higit pa po dyan dahil ipinamalas po ng babaeng ito ang isang katotohanang tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Nakasama po sa walang hanggang plano ng Diyos ang mga hintil sa kanyang pagliligtas. At alam man po ng babae ito o hindi, yun ang nakita ng Panginoon dito sa senaryong ito. Bagamat sinasabi niyang hindi sila sakop, sa oras na yun, totoo pong hindi sila sakop at the time. Naalala niyo ang Panginoon nung suguin niya yung pong mga alagad niya doon sa chapter 10 na sinabi niya, huwag kayong pupunta sa mga hintil, huwag kayong pupunta sa bayan ng Samaria. Talagang ganon ang misyon ng Panginoon. Pero alam ng Panginoon, kasama rin sila sa dakilang plano ng Diyos. Ang mga hintil, kasama rin sila. Tayo po yun. Okay? At nakita ng Panginoon ang sitwasyong yon dito sa pangyayaring ito. Okay? Na sila talagang karapat-dapat silang isama sa pagliligtas ng Diyos. Kung nakikita ang ganitong pananampalatayang hinahanap ng Panginoon doon sa mga Hudyo. Kaya po, ganun ang nakita ng Panginoon dito. Kanya po, makita niyo ang Bible, kaya nakarating po sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa Mesiya dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang Mesiya nila. Nangyayari yan. Yan ang pinakikita ni Mateo. Kaya nakarating po ang mabuting balita sa mga hentil. Lumabas siya doon sa Jerusalem, lumabas siya doon sa Israel dahil tinanggihan po ng mga Hudyo na sila'y nararapat sa kaharian ng Diyos. Tinanggihan nila ang Mesiya nila. Yun ang tinatawag na mumong nalaglag. Kaya dumating ang kaligtasan, mumo nalaglag. At yun po ang pagliligtas ng Diyos. Ito po ang sabi sa Roma 11:11. Dahil sa pagsuway nila ng mga Hudyo po, ay dumating ang kaligtasan sa mga hentil upang ibunsod sa selos ang Israel. Okay. Ganyan po ang nangyayari dito. Sa Romans 5:15, 8-12, basahin ko po ito kasi ito yung pinaka-lesson dito na pinapakita sa atin ni Matthew. Na kaya dumating ang ebanghelyo sa atin dahil sa mga Hudyo. Tinanggihan nila. Tayo nakuha natin mumo. Pero just imagine, mumo lang pala yung kinakain natin. Sapat na. Okay? Ganun kakapangyarihan po ang ating Diyos. Sabi po sa Romans 15, sinasabi ko sa inyo na si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo. Dumating siya doon sa Israel upang ipakita ang katuparan ng Diyos at upang pagtibayin ang kanyang mga pangako sa mga ninuno. Ibig sabihin, naging tapat lang ang Diyos sa kanyang mga pangako, kaya isinugo niya ang Kristo doon. Naging tapat siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa mga propeta, sa lahat ng mga naghihintay sa kanya. Naging tapat siya, kaya isinugo niya si Jesus. Kasi ipinangako niyang darating ang Mesiya. Kaya dumating daw po ang Kristo doon. Okay? At sabi po dito, at upang ang mga hentil ay magpuri sa Diyos. Nandiyan na. Dahil sa kanyang habag. Gaya ng nasusulat, kaya't kikilalanin kita sa gitna ng mga hentil. Yan po ay ginawa ng Panginoon noong panahon niya
at aawitan ko ng papuri ang iyong pangalan. Sinabi rin, magdiwang kayo mga hentil kasama ng kanyang bayan. Mga hentil kasama ng kanyang bayan, magdiwang kayo, sabi po ni Isaiah. Sinabi rin ni Isaiah, ang ugat ni Jesse, that is Jesus, ay sisibol upang maghari sa mga bansa. Siya'y babangon. Ang pag-asa ng mga hentil sa kanya itutuon. Yan po ang prophecy na nangyayari dito sa tagpong ito. Ngayon, in application, ano po ang dapat nating tugon sa dakilang plano ng Diyos na isinama tayo sa kanyang bayan? Sino po dito ang gustong pumunta ng Israel? Naku, pag Kristiyano kaya na isa sa pangarap mo, pumunta ka sa Israel. Kami po'y nakapunta noon mga 10 years ago. Nung nandun na po ako, sana citizen ako dito kako. Kasi napakayaman, napakagandang bayan. No, hindi yan mga Paris, no, mga mataas yung building, hindi pa parang mga New York, hindi ganun. It's makita mo ang ganda niya. At iba yung feeling pag Christian ka, na nandun. No, nandun ang Panginoon, pumunta sa doon. Yung Sea of Galilee, yung unang hotel namin sa Israel, yung unang hotel po namin doon. Hindi siya magandang hotel, no? Gaganda ng hotel sa Hong Kong at saka sa iba. Siguro talagang 3-star lang yung budgeted kasi yung trip namin. Hindi siya maganda. Pero pong nagising ako nung umaga ngayon, nasa Sea of Galilee, tabi namin ng Sea of Galilee. Sabi ko, Panginoon, narito ako sa Sea of Galilee. Narinig ko po yung mga ibon. Sabi ko, Panginoon, narinig mo rin ito. Parang nagre-reminisce ka. Anyway, hanggang sa lumabas po kami doon, yung ang huli naming lugar na pinuntahan bago kami nakarating ng Egypt. Egypt po kasi ang Jordan, Israel, Egypt eh. Ang huli namin, bago kami pumasok ng Egypt na talagang pag pumunta ka sa Egypt, ma-appreciate mo yung kalat sa Pilipinas. Okay? Ma-appreciate mo yung kalat sa Pilipinas kasi napakarumi ng Egypt. Anyway, bago kami nakarating doon sa Egypt, dumaan po kami doon sa Dead Sea. Doon pala ang gawaan ng mga diamonds. Diamonds! Kapatid, diamonds! Gawa ng diamonds. Sabi ko, grabe, gawa ng diamonds. Makakuha lang isang diamond na, yaman mo. No? Napakayamang bansa. No? Pero alam ho ba ninyo, pag nababasa ko yung Bible, ako citizen ako ng Israel. And someday, I will be living there. I will go in and out of Israel. Yan po ang grasya ng Diyos sa mga hintil. Tayo, na mga tunay na Kristiyano, merong talagang faith sa Messiah. Meron kang desire. Because that is the promised land. At dito yan ang kwento. Pinapakita ng kwentong ito yung nakita ng Panginoon na mangyayari sa future. Nakita niya sa babae. Kaya great faith, ang sabi niya. At tayong mga sumasampalataya ngayon sa Panginoon na hindi Hudyo, kasama tayo. Amen? Amen. So, ano po ang dapat nating tugon? Na isinama po tayo sa bayan ng Diyos? Well, magpasalamat po tayo. At magpakumbaba po tayo. Huwag po tayong magmataas, kundi matakot tayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil isinama lamang tayo ng Panginoon sa kanyang bayan. Tayo po'y hinalintulad sa mga wild branches na ikinabit doon sa olive tree. Ganyan ang tawag, ganyan ang taguri ni Pablo sa mga Gentiles. Sila'y mga wild branches na pinutol at idinikit, ginraft doon sa olive tree ng Israel. Ganyan tayo. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong magmataas sa mga Hudyo. Magpakumbaba kayo. Kasi isinama lang tayo ng Diyos. Humble faith. Now, to conclude this message, mga kapatid, do you have this kind of faith? Meron ka bang ganitong klaseng pananampalataya? Na exclusive lamang, all out lamang kay Jesus? Na wala kang pinagtitiwalaang ibang ideology, ibang theology, ibang theory sa iyong kaligtasan maliban
kay Jesus lamang. Dahil siya ang Mesiya, anak ni David, siya ang Panginoon. Ganun ba ang iyong pananampalataya sa Kanya? Pangalawa, nagpe-persevere ka ba sa faith na ito? Hindi mo ba siya itinatatwa? Okay? Habang dumadaan ka sa pagsubok para tanggihan ng Panginoon, hindi mo siya tinatanggihan. Ipinaglalaban mo ang iyong faith at sinasabi mo, alisin niyo na lahat sa akin, wag lang ang Panginoon. Nasasabi mo ba yon? Siguro minsan. Pero kung meron kang ganong faith, that is the persevering faith. At yung lastly, a humble faith. Nagpapasakop. Hindi nagrereklamo sa iyong posisyon. Lord, kung ito ang binigay mo sa akin, I humble myself, I submit to you because I love you. Ganyan ba? Kapatid, if you have this, God bless you. You are in the kingdom of God. Now, kung meron po tayong kasama dito, Pastor, parang wala akong ganon. Alam mo na ang iyong gagawin. Ito. Repent, magsisi, and believe in the name of Jesus as the Messiah of God. At pag genuine ang iyong pananampalataya, tatatakan ka ng banal na Espiritu. Wiwisikan ka ng kanyang dugo. Ang pagwisik po ng dugo ng Diyos, ibig sabihin, yung covenant ng Diyos, ipinibigay sa iyo. And then, you will develop a persevering faith. Kung totoo yan, it will persevere. Kaya kapatid, huwag mong sabihin, hindi mo na kaya, hindi, gamitin mo yung faith. May sangkap yan ng perseverance. And then be humble. Be humble. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Kayo po ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mamahala sa lahat. Kayo ang Diyos, Diyos ng pag-ibig. Naligaw kami, naalayo kami dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa iyong habag at pag-ibig, isinugo ninyo ang iyong kaisa-isang anak. Si Jesus na Mesiya, ang anak ng Diyos. At siya ang nag-alay ng kanyang buhay para kami tubusin sa aming mga kasalanan. Nang sa ganon, kami ay ibalik niya sa Diyos. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tinawag mo kami. At kami ay tumugon, nagkaroon ng pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. At ang pananampalatayang ito ay mananatili. Ito ay may sangkap ng pagtitiis sa gitna ng pagsubok. O Diyos, panalangin ko na ang pananampalatayang meron kami ngayon kay Jesus, maipamuhay namin ito sa aming buhay hanggang sa wakas. Yan ang iyong plano, yan ang iyong layunin at tinadhana, at ito po ang mangyayari. Salamat po sa iyo. Kung meron po kaming kasama dito na hindi niya nakikitang meron siyang exclusive all-out faith kay Jesus, makita naman niya ito. At kung naghahanap siya ng kaligtasan, tumawag nawa siya sa pangalan ni Jesus. Sumampalataya na siya ang anak ng Diyos, ang Mesiya, ang tagapagligtas. O Diyos, salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.